Good evening everyone. Kung saan man po kayong sulok ng sanlibutan ngayon, binabati ko po kayo. Ito po ang Grasping Galatians. Ito po ay bagong online Bible study na isinasagawa ng ating dalawang magagaling na pastor po sa Amerika, si Pastor Ty Gibson and Pastor David Asherick. Isa pong kaibigan ang nag-request sa akin na ipaliwanag ko po sa kanya ito. At ito po ay isang panawagan na dinalahin ko sa Panginoon. Sabi ko po ay, Ama, kung ito po ay inyong kalooban, i-enable niyo po ako upang ito po ay maging blessing at mas madaling unawain po para sa mga kababayan natin. Ito po ay pangalawang bahagi po ng 8 series ng Grasping Galatians. Part 2 po ito entitled Spiritual Spies and False Followers. Ang presentation pong ito ay based po sa explanation ng dalawang pastor at ang intention po natin dito ay i-simplify po ang kanilang mga paliwanag sa wikang Filipino. At ina-apply nga po dito yung laws of interpretation, yung mga batas sa tamang pag-interpret o pag-unawa ng salita ng Diyos. Ito po ay hinahayaan natin ang banal na kasulatan ang magpaliwanag ng kanyang sarili. Ini-interpret lamang po natin ito. Hindi po tayo nagkakaroon ng kuro-kuro pagkatapos ay ginagamit lamang natin ang banal na kasulatan upang patunayan yung ating sariling pagkaunawa. Hindi po ganun ang laws of interpretation. Kaya po we will let the Bible speak itself. Kaya po ang presentation pong ito ay medyo may kalaliman, no po? At contextual po ang kanilang presentation at hindi po ito sermon, kundi ito po ay Bible study. Kaya po ini-encourage ko po kayo, namin, na kung mayroon po kayong sariling Bible, buksan niyo po ito. Sabayan niyo po ako sa pag-aaral, ano po, upang masundan po ninyo yung mga verses na ating pag-uusapan. Ang explanation po ng dalawang pastor natin ay medyo detalyado at maaaring ang aking presentation po ay hindi kasing detalye na sa kanila at ma-miss out po natin yung ilang mga detalye. Ngunit susubukan po natin sa tulong ng Panginoon na ang konteksto po ay pareho. Ano po? At ang mensahe ay pareho. Bukod po sa aking pakikinig sa kanilang presentation, nagkaroon din po ako ng sarili kong pagsasaliksik o sariling research at ito po ay in-integrate ko dito sa aking presentation at kasama na rin po dito ang ilang mga reflections. Ngunit kung kayo po ay comfortable sa English language, I recommend po na direkta po ninyong panuorin ang kanilang presentation para po kayo ay magkaroon ng direct encounter sa kanilang paglilingkod at mga paliwanag. Ang ating pong presentation ay mix of English and Filipino. Ito po ay Taglish. At muli po, ito po ang inyong kapatid, Brother J. Lord. At samahan niyo po ako sa Grasping Galatians Part 2, Spiritual Spies and False Followers. Bago po tayo magpatuloy sa Part 2 ng Grasping Galatians, ating pong maikling balik-aralan. Ano po, i-recap po natin yung Part 1 ng Grasping Galatians entitled, Are You Kidding Me? Kung hindi pa po niyo ito napapanood yung Part 1, in-encourage ko po kayo na panoorin po muna ninyo ito at para po mas lalo kayong makarelate po sa Part 2. Ano po, sapagkat ang presentations po ay sequential, ano po, connected po ang bawat mga succeeding parts doon sa mga nauna. So recap po tayo ng part 1. Tandaan po natin, si Apostol Pablo ay nangaral hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa mga Hintil. At sa kanyang pag-ikot, ano po, sa Asia, papunta ng Europe, ay nakapag-establish si Apostle Paul ng mga churches. And specifically, sa province of Galatia, nagkaroon siya ng mga churches doon. At pagkatapos ng ilang panahon, iniwan niya ito upang magpatuloy siya sa kanyang ministeryo. Sa kanyang paglisan,
ay nagdatingan ang ilang mga teachers na nag-introduce ng different gospel na ang tawag nga ni Paul dito ay not a gospel at all. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, hindi nagbabago ang Diyos. Kaya kung ano yung gospel na iniwan niya, yun lamang ang gospel na galing sa Diyos at galing sa salita ng Diyos. At dahil sa mga bagong katuruan na ito, ay ang ilang mga kapatid ay nais nang iwanan yung mga tinuro ni Apostol Pablo. Kaya nagkaroon ng pagkabalisa si Apostol Pablo at siya ay nalungkot. Kaya siya ay dali-daling sumulat. At ang kanyang pagkasulat ay medyo madamdamin at talagang ito po ay nagbabaga at direct to the point ang kanyang mga sinulat dito upang proteksyonan ang mga kapatid sa Galatia. Sa kanyang pagsulat, ini-re-establish, muli niyang binuhay yung kanyang authority, yung kanyang apostolic authority bilang tunay na sugo ng Diyos. At pagkatapos dito, ay nire-establish naman niya yung kanyang mensahe bilang tunay na mensahe na galing sa Diyos at hindi galing sa sino mang tao. At malinaw nga doon sa part 1 na ating pinag-aralan na sa verses 4 and 5 ng chapter 1 ng Galatia, nandun po yung summary ng buong gospel. Na ang sabi rito, Jesus gave Himself for our sin. Binigay ng Diyos ang kanyang sarili kapalit ng ating kasalanan. Siya ang namatay para sa atin sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at ang kamatayan lamang ng ating Panginoong Hesus ang siyang maaaring pampalit sa ating kasalanan sapagkat siya ay hindi nagkasala. Siya lamang ay may karapatan na tubusin tayo sa ating pagkahulog sa kasalanan. At ang pagbibigay ng Diyos sa kanyang sarili bilang kapalit natin ay upang bigyan tayo ng kalayaan, to deliver us from the present evil age. Yung kalayaan po, yung deliverance po din na tinutukoy dito ay kagaya po nung sa Exodus. At hindi po ito yung iniisip nating kaligtasan na pag tayo ay namatay o kaya pag dumating ang ating Panginoong Hesus, tayo ay pupunta sa langit. Hindi po yun yung kaligtasan na tinutukoy dito. Ang tinutukoy po dito ay paglaya o deliverance natin. Paglaya natin sa kapangyarihan ng sanlibutan. Na ang sanlibutan ito ay naglikha ng mga sistema na kung saan nahihirapan tayong sundin ang kalooban ng ating Panginoong Hesus. At ang sistemang ito ay nag-ooperate sa ating society at doon tayo gustong palayain ng ating Panginoong Hesus. Ikatlong punto, ang pagtubos na ito ay according to the will and plan of God. Itong deliverance na ito ay pinanukala ng Diyos noon-noon pa bago pa tayo likhain. Kaya nga pinili ng Diyos si Abraham upang ang kanyang mga angkan, ang kanyang mga anak, ang kanyang lahi, ang siyang magiging instrumento ng ating Diyos upang maihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig at ang plano ng kanyang pagtubos or deliverance, pagpapalaya sa atin sa kapangyarihan ng sanlibutan ito. Pinanukala ng Diyos bago pa tayo mahulog sa pagkakasala. At ang pang-apat na puntos dito, na ang Diyos lamang ang siyang maaaring tumanggap ng papuri, sa pagkaligtas o paglaya natin sa kapangyarihan ng kasalanan ng sanlibutan. Sapagkat totoo nga naman na ang tao ay walang kakayahan. Wala tayong kakayahang iligtas o palayain ang ating sarili sa kapangyarihan ng kasalanan at ng sanlibutan ito. So yun po ang recap ng part 1 ng Grasping Galatians entitled, Are You Kidding Me? Alright, so proceed po tayo. Part 2, okay? Basahin po natin Galatians chapter 2, verses 1 to 5. Then after 14 years, I went up to Jerusalem. This time with Barnabas, I took Titus along also. I went in response to a revelation and meeting privately with those deemed as leaders. I presented to them the gospel that I preached among the Gentiles. I wanted to be sure I was not running and had not been running my race in vain. Yet not even Titus, who was with me, was compelled to be circumcised, even though he was a Greek.
This matter arose because some false believers had infiltrated in our ranks to spy on the freedom we have in Christ Jesus and to make us slaves. We did not give in to them for a moment, so that the truth of the gospel might be preserved for you. Pansinin po natin dito na si Apostol Pablo ay hindi nag-iisa sa kanyang gawain. Ano po? Mayroon siyang mga katuwang, no? Si Barnabas at si Titus. Si Apostol Pablo ay mayroong team, mayroon siyang inner circle after 14 years. Saan po ba siya galing, no? Let us remember that in the book of Acts, ano po, mababasa natin doon na si Apostol Pablo, while persecuting the Christians, was converted by Christ in his road to Damascus. Nagpakita ang Panginoong Hesus doon, nagkaroon siya ng conversion. After doon, siya ay pumunta sa Arabia to learn from God, no? Directly from God. Bumalik siya ng Damascus, no? And after 3 years, siya po ay saka pa lamang pumunta sa Jerusalem to meet the disciples of our Lord Jesus Christ. Si Peter, si James, si John, na-meet niya sa Jerusalem. Siya naman ay tinanggap, no? At bilang pagtanggap sa kanya, ipinagkaloob sa kanya si Barnabas na maging katuwang niya sa gawain. At sila ay nagtungo, ano po, sa northern part ng Judea, papunta ng Antioch, no? Ito'y isang church doon, at mula noon sila ay nagtungo upang mangaral sa mga Gentiles. Sila ay nagpunta sa northern part ng Judea at sa labas ng teritoryo nito, at nakarating sila doon sa province of Phoenicia and Sicilia. Ito ay mga probinsya, ano po, nalabas na po ito ng Israel or Judea, no? At doon sila nangaral. At ito na nga dito, papasok na nga po yung chapter 2, verse 1. After 14 years. Okay? Nangangahulugan po, si Pablo ay after ng kanyang 14 years ng pangaral sa mga Gentiles, siya ay nagtungo sa Jerusalem. Ito po yung konteksto po nito. Alright? So, ano ba ang layunin ni Apostol Pablo? Bakit siya nagtungo sa Jerusalem? Kasama niya si Barnabas at saka si Titus. Bakit tatlo pa talaga sila? Ano? Nangangahulugan na ito ay importante. Ito'y mahalaga sapagkat hindi niya pinagkatiwala kay Titus o kay Barnabas o kaya ay pumunta siyang mag-isa, kundi buong team sila ay nagtungo sa Jerusalem para sa isang mahalagang pakay. At dito po sa verse 2 ay makikita natin dito na nilinaw rito yung intention kung bakit sila pumunta ng Jerusalem, no? Ang sabi rito, I wanted to be sure I was not running and had not been running my race in vain. Gusto kong matiyak na ako ay hindi tumatakbo at masasayang lamang ang aking mga pinaghirapan, pinagpagalan. Sa verse 2, sabi rito, I presented to them the gospel I preached among the Gentiles. Humingi ng audience, si Apostle Paul. Humingi siya ng pagkakataon na mapakinggan kung ano ang kanyang mensahe doon sa mga Gentiles, no? Nagpresent siya doon kung ano yung kanyang gospel. Ang dahilan ay upang magkaroon sila ng unified theology, no? Or nagkakaisang pagkaunawa sa gospel. Dahil nga, sabi ni Apostle Paul, sayang naman yung aking pagpapagal kung pagkalisan ko sa Galacia o sa ibang lugar ay darating ang ating mga kapatid tas mangangaral different gospel. Magkakaroon ng kalituhan ang mga kapatid. Kaya nagpasya si Apostle Paul na mag-present. At para sa kanyang presentation, right there and then, malaman kung ano yung pagkakaiba, no, ng kanilang mga gospel. Baka naman magkaiba sila. At nakita nga natin dito na ang gospel ni Apostle Paul at ang gospel ng churches sa Jerusalem ay pareho, no? At kaya nga tinawag nilang mga false brethren itong mga nagpunta sa Galatia upang magturo ng different gospel. In verse 3 makikita natin dito yung issue na kinakaharap nila. May issue sila tungkol sa circumcision. Mayroong compulsory circumcision
na gustong ipagawa yung mga false teachers, no? Doon sa mga kapatid na Gentiles doon sa Galatia. And in verse 4 ay ito yung another issue, no, na lumalabas. Ang sabi doon, to spy on the freedom we have in Christ Jesus. Itong mga false brethren ay parang nagmamanman sila at upang i-check, no? I-check ang freedom na nararanasan o ang kalayaan na nararanasan ng ating mga kapatid sa Galatia. Pero ang sabi ni Paul, no, sa verse 5, we did not give in, no? Hindi sila nagpatinag sa mga ibang turo at sa compulsory circumcision na sinasagawa ng ilang mga kapatiran doon, kaya sila ay nagpunta sa Jerusalem. Para mas lalo po nating maunawaan yung mga issues na binabanggit po sa verses 1 to 5 ano po ng chapter 2 ng Galatians. Tingnan natin dito yung background no, yung pinakang framework ng New Testament. Ito po yung the Book of Acts. Dito po ay isinasaysay yung mga ginawa ng mga apostles ng ating Panginoon Jesus. Paano sila kumilos mula nung persecution, nung sila ay na-persecute pagkamatay ni Esteban, ano ang nangyari sa kanila, saan sila nagpunta, at paano si Apostol Pablo na-convert, no? Alam naman natin si Apostol Pablo ay hindi naman talaga kasama doon sa 12 disciples. Ano po? So ang Book of Acts ang siyang magbibigay ng linaw sa atin, at doon makikita natin kung paano naka-anchor doon yung iba't ibang mga books sa New Testament, kagaya ng Colossians. Bakit siya sinulat? Makikita natin doon sa ang bahagi ng kasaysayan ng mga gawa ng apostol, naka-anchor yung Colossians, yung Galatians, Corinthians, at iba pang mga books, no? Mga letters ni Paul sa New Testament. So, then the Book of Acts is like a framework. Kumbaga sa ating pong katawan ay parang skeleton, no? Skeleton ito ng New Testament. At ano nga naman ang mangyayari sa katawan ng tao kung gawa lamang sa laman, dugo at saka balat, ay di para lamang tayong isang kumpol na laman dyan na nakalagay sa sahig at we cannot do anything. So ang framework po ng ating katawan ay yung ating skeleton. Ito po yung Book of Acts. At mula dito sa framework na ito, doon naka-anchor yung kamay, yung ating mga legs at iba't ibang bahagi ng ating katawan upang maging buo ang ating pagkaunawa sa New Testament. Alright, ang Book of Acts po ay isinulat ng ibang author. Iba ang sumulat ng Book of Acts, kaya makikita po natin dito na nagkakatugma-tugma yung sinasabi, bagamat iba-iba ang nagsulat, pero magkakatugma yung kanilang mga sinasabi. Ano po? Ang Book of Acts is written by Luke, no? Isa po sa mga disciples ng ating Panginoon Jesus, at si Luke ay isang doktor. At siya ang sumulat ng Book of Acts. Kung mayroon po kayong mga Bible dyan, ito po yung background para po mas maintindihan natin yung Galatians chapter 2. Acts chapter 11 verses 19 to 30. Verse 19. Now, those who had been scattered by the persecution that broke about when Stephen was killed traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, spreading the word only among the Jews. Verse 20. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. Verse 21. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Verse 22. News of this reached the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. Verse 23. When he arrived and saw what the grace of God had done, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Verse 24, he was a good man, full of Holy Spirit and faith.
and a great number of people were brought to the Lord. Verse 25. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Verse 26. And when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great number of people. The disciples were called Christians first at Antioch. Verse 27. During this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. Verse 28. And one of them, named Agabus, stood up and through the Spirit predicted that a severe famine would spread over the entire Roman world. This happened during the time of Claudius. Verse 29, the disciples, as each one was able, decided to provide help for brothers and sisters living in Judea. 30. This they did, sending their gift to elders by Barnabas and Saul. Ito po yung background nung para maintindihan natin yung Galatians chapter 2. Okay? Sa verse 19 po dito, ang sabi, now those who have been scattered by the persecution that broke out when Stephen was killed traveled as far as Phoenicia. Pinersecute po ang mga believers or followers ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem to the point of killing them. At ang unang nga pong martyr dito ay si Stephen. Siya po ay pinagbabato hanggang sa mamatay. At nung mangyari po ito, nag-alisan sila sa Jerusalem upang makaiwas sa persecution. At nagpunta sila sa Phoenicia, Cyprus, at Antioch. Titingnan po natin sa map from Jerusalem. Ito po yung Mediterranean Sea. Ito po yung Judea. Ito po yung bayan ng Israel nung panahon nila. Ang tawag po dito ay Judea. So pansinin po natin sa map, mula sa Judea, kung saan nandun po ang Jerusalem. Ito po yung bayan ng Israel. Nung magkaroon po ng persecution, sila po ay nagtungo sa north, doon sa province of Phoenicia. Ito po ay ibang probinsya na. Labas na po ito ng Judea. Punta sila ng Phoenicia at Sicilia, another province. At makikita po natin dito, between Sicilia and Phoenicia, mayroon po ditong specific church. Ang tawag po dito ay Antioch. Ito po ay part na ng Syria. At ito po yung congregation na doon tinawag na Christians, yung mga followers ng ating Panginoong Hesus. Yung iba naman sa kanila ay pumunta dito sa may papuntang south, west, papunta ng Egypt, tumawid sila doon, pumunta sila ng Cyrene, pagkatapos tumawid ng dagat, papunta ng Cyprus, at ang pinakang rendezvous nila ay Antioch. Doon nga po sila nagsama-sama, lahat ng mga persecuted followers ng ating Panginoong Hesus, at doon tinawag silang mga Kristiyano. So ito po yung background po ng ating pag-aaral. Itong mga believers na nagsialis, at nakarating na nga sa Phoenicia, Cyprus at Antioch, ang kanilang pinangaralan ay ang mga Jew. Dito po sa verse 20, pansinin po natin. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about Lord Jesus. Kung susuriin natin mabuti, meron palang dalawang grupo. Yung isang grupo, nangangaral sa mga Hudyo, sa mga Jews, at yung isang grupo, nagaling sila sa Cyprus and Cyrene, nag-decide sila na mangaral hindi lamang sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga Greeks. Ang mga Greeks po ay hindi mga Jew. Ibang lahi sila. At sa kultura po ng mga Jew, kapag hindi ka Jew, ang tawag sa iyo ay Gentiles. So, ito pong isang grupo, sa verse 20, ay nangaral hindi sa mga Jew, kundi sa mga Greeks. Sapagkat doon sa Antioch, ang mga brethren doon ay mga Greek, mga Gentiles sila. Ano pong kahulugan nito? It means na
mayroon palang naunang nangaral, no? Bago pa pala nangaral si Apostol Pablo sa mga Gentiles, mayroon ng mga kapatiran na nangaral na sa mga Gentiles. Matatandaan po natin na after conversion ni Paul sa Damascus, 3 years siyang nawala, nagpunta sa Arabia, at ito pong 3 years na ito ay medyo matagal ito, kung saan na yung mga believers na pinersecute sa Jerusalem, umpisa na silang mangaral doon sa mga Gentiles. Bago pa si Apostle Paul pumunta sa Jerusalem. So nangangahulugan, mayroon nang naunang mga nangaral kay Paul. Kaya nung mag-umpisang mangaral si Apostle Paul, mayroon ng mga congregation ng mga Gentiles na tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Messiah. Ang gawain pong ito, ang pangangaral sa mga hintel, ay ginawa na ng ating Panginoong Hesus. Nagbigay na siya ng mga hint, no? Nung siya ay kasama pa ng ating mga disciples, nagbigay na ng clue ang ating Panginoong Hesus na ang pangangaral, na ang mabuting balita, no? Ang kanyang pagiging Mesiyas ay hindi lamang para sa mga Jew, no? Ang kaligtasan ay hindi para lamang sa mga Jew, kundi ito'y para sa lahat. Kaya nga mapapansin natin sa 4 Gospels, so Matthew, Mark, Luke, and John, ang ating Panginoong Hesus ay nakipag-usap doon sa Samaritan woman na isang Gentile. Jesus affirmed the Roman centurion. Pinagaling ng ating Panginoong Hesus yung anak na babae nung Syrophoenician woman na Gentile din. So mapapansin natin dito na ang ating Panginoong Hesus, nagbigay na siya ng introduction sa mga disciples na ang gawain, ang mabuting balita ay hindi lamang para sa mga Jew, kundi ito'y para sa lahat. No? Ano man ang lahi natin, ano man ang salita, ito ay for everyone, sa lahat ng sangkatauhan, ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya lang, ang Judaism, ito yung religion ng mga Jew. Masyado silang naging dekahon, na ang mga Jew, masyado nilang nilimitahan ang kanilang sarili na itinuring nilang kasalanan ang makipag-usap sa hindi nila kalahi. Naniniwala sila na ang pagiging Jew ay isang pagpili ng Diyos sa kanila at yung kanilang holiness ay hindi dapat mabahiran ng kanilang pakikitungo sa ibang lahi at tinuturing nilang makasalanan yung mga ibang lahi. Kaya para maiwasan ito, ay nagkaroon sila ng kultura na isang kasalanan ang makipag-usap sa mga hintil. At ito ay hindi ikinatuwa ng ating Panginoong Hesus. At dahil sa kulturang ito, hindi nagawa ng mga Hudyo yung kanilang gawain. Hindi na-serve yung purpose ng Panginoong Diyos kung bakit sila pinili. Na samantalang sa pamamagitan nawa, sana nila sa pangako ng Diyos kay Abraham na ang kanyang mga anak ng Israel ang siyang magiging instrumento ng Panginoon upang maihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Nabigo po ang bayan ng Israel dahil nga po sa kanilang kultura ng isolation. Verse 21, the Lord's hand was with them. They were inspired by the Lord. At dahil sa inspiration ng Banal na Espiritu, at dahil sa kanila, marami ang nagsitanggap sa mabuting balita ng ating Panginoon. At naging bahagi, naging bahagi ng early Christian church. Verse 22, news of this reached the church in Jerusalem. Yung kasiglahan po, at yung tagumpay ng kanilang pangangaral sa mga Gentiles, doon sa Antioch, ay nakarating sa Jerusalem. Makikita natin dito na ang church sa Jerusalem ay mayroong importanteng role, leadership role na ginagampanan. Sapagkat doon nagmula ang pangangaral ng ating Panginoong Hesus. At nandoon din ang mga original disciples ng ating Panginoong Hesus. At nandoon din yung council. So, ang church sa Jerusalem ay nagsisilbing command center ng early Christian church. Kaya mahalaga na ang mga gawain sa ibang lugar, kagaya ng sa Antioch, ay makarating dito. At ito ay kinatuwa ng mga kapatiran sa Jerusalem. They sent Barnabas to Antioch. So pinadala nila doon si Barnabas para ma-witness ang success ng gawain doon. Verse 23, when he arrived, si Barnabas to, and saw the grace of God had done, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Nung dumating si Barnabas doon, nakita niya ang biyaya ng Diyos. He saw the grace of God.
Yung grace of God ay nakita ni Barnabas hindi sa kanyang pagbabasa ng Torah o pagbabasa ng banal na kasulatan, hindi niya nakita ito sa pakikipag katuwiranan o pakikipagdebate sa mga tao, no? O pagpapaliwanag, no, ng mga tao tungkol sa biyaya ng Diyos. Hindi ito yung laman ng kanilang isipan at pagkaunawa lamang sa mabuting balita. Nung makita ni Barnabas ang biyaya ng Diyos, nakita niya ito sa buhay ng mga tao. Nakita niya kung papaano na-transform ng mabuting balita ang buhay ng mga Gentiles. Nakita niya yung kapangyarihan ng biyaya ng Diyos na baguhin ang buhay ng mga tao. Kung papaano sila mag-interact, papaano sila magsamba sa ating Panginoong Hesus, papaano siya mag-fellowship to one another, and papaano na-transform ang kanilang buhay. At mapapansin po natin dito, ito ay meron ng kaunting introduction tungkol sa katangian ni Barnabas. Sino ba si Barnabas? Si Barnabas po ay isang mahalagang karakter ano po dito sa New Testament, no? Bukod sa siya ay right hand ni Apostle Paul, meron siyang specific role and meron siyang mga karakteristik na talaga namang kahanga-hanga at maaari pong maging inspirasyon natin sa ngayon. Ang sabi po dito sa verse 23, he was glad and encouraged them to remain true to the Lord with all their heart. Barnabas is an encourager. Ang encourager, ang pag-encourage sa mga tao ay katangian ng isang magaling na leader. Si Barnabas ay meron siyang gift of leadership at meron siyang influence. At dahil sa kanya, nakatulong ang kanyang presensya doon sa Antioch para manatiling tapat ang mga kapatiran doon. Verse 24, he was a good man, full of Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. Ito po yung katangian ni Barnabas. Good man siya, full of Holy Spirit and faith. No? Kaya yung mga kapatiran ay nadala niya sa ating Panginoong Hesus. When we serve the Lord, ito rin po yung mga katangian na kinakailangan natin. We need to be like Barnabas. Kailangan natin maging Barnabas upang madala natin ang mga tao sa paanan ng ating Panginoong Hesus. We need to be good people. We need to be filled with the Holy Spirit, and we need to exercise faith, no? Yan ang mga katangian na kailangan natin sa gawain ng ating Panginoon. Verse 25, then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. Barnabas is not only an encourager, kundi he is a networker. Itong katangian ni Barnabas, kailangan natin ng mga ganitong tao sa church, no? Yung marunong mag-network, kung paano niyang pagsamasamahin ang mga tao na may iba't ibang gifts, no? At kung paano tingnan ang pangangailangan ng mga kapatid at i-address ito sa pamamagitan ng pag-call ng attention at ng participation, cooperation ng mga taong kinasihan ng Banal na Espiritu upang maglingkod at i-address ang mga specific needs. Kagaya nga ng nakita niya sa Antioch na kailangan ng Antioch ng mga teachers doon, at nakita niya ang potential ni Saul bilang apostle. So hinanap niya si Saul, pumunta siya sa Tarsus. Ang Tarsus po ay isa sa mga lugar na nasa sakop ng province of Sicilia. Parting norte lamang ito ng Antioch. So medyo malapit lang. At nung makita niya si Saul doon, ay dinala niya sa Antioch at para tumulong sa kanya sa gawain doon. Kaya nga sa verse 26, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. Wow. Napakahalaga po ng role dito ni Barnabas, no? Nung makita niya yung biyaya ng Diyos sa mga tao,
sa buhay ng mga tao, na-transform sila because of the grace of God. In-encourage niya mga tao, nagkaroon siya ng influence doon, at pagkatapos ay gumawa siya ng paraan upang magkaroon ng mga teachers doon. Nagkaroon siya ng network system, tinawag niya si Paul, no? Upang maglingkod doon. And for a whole year, 1 year silang nagturo doon sa mga tao. At talagang naging masigla ang first church natin doon at naging dahilan kaya sila tinawag na Christian for the first time. 27, during this time, some prophets came down from Jerusalem to Antioch. Yon, may mga prophet daw na dumating from Jerusalem papunta sa Antioch. May dala silang mensahe, no? Ang isa dito ay si Agabus, no? Stood up and through the Spirit predicted that severe famine, yan, magkakaroon daw ng famine through the entire Roman world. Aba, alam po natin ang panahong ito, ang Roman Empire po ang nakakasakop sa sanlibutan. Pag sinabi nating magkakaroon ng famine sa entire Roman world, ito'y tumutukoy sa buong sanlibutan. Ito ay global na famine. In verse 29, sabi dito, the disciples, as each one was able, decided to provide help. Nag-decide silang tulungan, no? Yung mga brethren nila, brothers and sisters in Judea. They did, sending gift to the elders by Barnabas and Saul. Nung malaman nila na nagkaroon ng tagutom doon sa Judea, nag-decide yung mga brethren sa Antioch na tumulong at nagpadala sila ng mga gifts doon. Anong mayroon dito? Alam natin na ang mga Hudyo, hindi maganda ang kanilang naging turing sa mga hintil. Ayaw nga nilang kausapin sapagkat ang tingin nila sa mga hintil ay marumi at makasalanan. Okay? Ngayon, nung ang panahon na ang mga kapatiran ng mga Hudyo sa Judea ay nagkaroon ng tagutom, ang mga kapatiran ng mga Gentiles sa Antioch ay tumulong sa kanila. Mapapansin natin dito na hindi inalintana ng mga Gentiles na bagamat ang mga Hudyo sa Jerusalem ay itinuring silang mga marumi at makasalanan, hindi nila ito inalintana. Ang pag-ibig ng Diyos ay namutawi sa kanilang mga puso at sila ay nagpadala at tinuring nila. Bagamat sila ay tinuring na makasalanan, tinuring pa rin nila ang mga Hudyo na kanilang mga kapatid. Nag-sink in sa kanila ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Kanilang sinuklian ng mabuti yung hindi magandang pagturing sa kanila ng mga Hudyo. Itinuturo sa atin yung naivety, yung pagiging inosente natin sa paghusga sa ating kapwa. Yung attitude ni Barnabas na ganun. You are assuming the best about people. Ang ini-expect mo sa mga tao ay yung mabuti sa kanila, hindi yung pangit sa kanila. Nakikita mo yung kabutihan sa halip na yung kanilang mga kahinaan. Ini-encourage mo yung mga tao sa halip na suriin ang kanilang mga pagkilos o manmanan ang kanilang mga kahinaan. At sila ay husgahan mo, yung bang ipinagpapasa Diyos natin ang lahat ng bagay. Naniniwala tayo na God is in control. Lahat naman tayo mayroong mga kanyang kahinaan. At binibigyan mo yung pinakamabuti para paniwalaan yung kabutihan ng mga tao. May mga tao po kasi na mas nakikita ang mga pagkakamali ng kanilang kapwa kaysa makita yung mabuting katangian. Ang tinuturo sa atin dito, yung naivety, yung pagiging naive natin sa kahinaan ng iba. Hindi natin dapat masyadong tinitingnan o tinititigan ang kahinaan ng ating kapwa. Pagkos, mag-expect tayo ng the best sa kanila. No? Para bang we give the benefit of the doubt. Hayaan nating magkamali sila. Hayaan natin silang ma-realize ang kanilang pagkakamali na hindi natin sila hinuhusgahan. So ito po yung tinuturo sa atin. No? Treat people better than the way they treat you. Yung bang pakitunguhan mo ang mga tao ng mas mabuti kaysa sa pakikitungo nila sa iyo. Ito yung tinuturo ng verses 27 to 30. Napakaganda po ng response ng mga kapatid sa Antioch na bagamat sila ay hinusgahan noon, na sila ay mga
makasalanan, sila ay marumi na mga kapatid sa Jerusalem. Ngunit sila ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus, sila ay naging kapatid. Bagamat hindi maganda ang turing sa kanila, sila ay nagpadala ng mga gifts. Hindi nakaapekto sa kanila yung hindi magandang turing sa kanila ng mga kapatid sa Judea upang gumawa sila ng mabuti sa kanila. Alright, ngayon na nakita na natin yung background. Let's go back to Galatians chapter 2, verse 1. Then after 14 years, I went up to Jerusalem, this time with Barnabas. I took Titus along also. Dito po makikita natin na Apostle Paul is longing for unity. Ayaw niya na ang ibang brethren nangangaral ng circumcision, yung iba hindi, yung iba ang opinion. Pumunta si Paul para once and for all, masettle yung issue na to. Pumunta siya mismo doon sa Jerusalem, doon sa command center ng early church. He's longing for unity in social, theological, messianic unity. Hindi nga naman maganda na ang mga brethren na iba-iba ang tinuturo. Ano po? Kung nakakita tayo ng mga katotohanan, let's harmonize it with others. At iwasan po natin yung pagkakaiba-iba ng opinion natin. Hindi maganda kung makikita ito ng mga bagong believers natin sa iglesia na tayo ay mayroong kanya-kanyang opinion at hindi tayo nagkakaisa. So ito yung magandang katangian ni Apostle Paul na matututunan natin. No? Verse 2, I went in response to a revelation and meeting privately with those team leaders as presented. I wanted to be sure I was not running and had not been running in my race in vain. Ayaw ni Apostle Paul na masayang. Ayaw niyang mabaliwala yung kanyang credibility. Ayaw niyang mabaliwala yung kanyang mga pinaghirapan. Alam mo naman natin na hindi po ganun kadali ang mag-church plant. Ito po si Apostle Paul ay church planter. At kung pag-aaralan natin mabuti, yung mga churches sa Galatia na kung saan pinadala ni Paul yung kanyang letter, ay hindi lamang ito isang congregation. No? Actually, there are 4 congregations doon na hindi naman ganun kadali ang mag-church plant. Meron nga tayo sa panahon natin ngayon, meron tayong mga churches. 20 years, 30 years ang nag-i-exist, hindi man lang nakapanganak ng ibang church. No? And Apostle Paul is doing this. Ginagawa niya ito at hindi ganun kadali at ayaw niyang masayang yung kanyang pinaghirapan dahil lamang sa pagkakaiba-iba ng paniniwala at opinion ng mga sarili nilang mga kapatid. Gusto niyang matiyak yung kanyang operation ay hindi nagko-conflict sa iba, lalo na sa Jerusalem, at gusto niya ring makita na yung Jerusalem ay hindi rin nagko-conflict sa kanyang ginagawa. Gusto niyang matiyak ito na mayroong harmony sa kanilang paglilingkod. Sa verse 3, ang sabi rito, yet not even Titus, who was with me, was compelled to be circumcised, even though he was a Greek. So ito na yung issue, na binigyan linaw ng Acts 15, na may issue pala ng circumcision. Kasi sa pagbinasa natin sa Galatians chapter 2, hindi malinaw kung ano ang posisyon ng Jerusalem dito. Acts 15 verses 1 to 4. Certain people came down from Judea to Antioch and were teaching the believers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. This brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. So Paul and Barnabas were appointed along with other believers to go up to Jerusalem to see the apostle and elders about this question. The church sent them on their way, and they traveled through Phoenicia and Samaria. They told how the Gentiles had been converted. This news made all the believers very glad. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostle and elders, to whom they reported everything God had done through them. Mayroong mga kapatid nga na ginagawa nilang requirement ang circumcision for salvation. At si Titus dito bilang Gentile ay hindi siya persuaded, no? At kung ikaw nga naman, ikaw yung kapatid, kung ikaw si Titus, this is somewhat uncomfortable na i-require ka, no?
na ikaw ay adult na at ire-require ka pang tulian para ikaw ay maligtas. Body-body niya ito si Titus, no? Tinuring niyang equal niya bagamat ito ay Gentile, no? Isinama niya sa kanyang leadership team. Mayroong kasi mga kapatiran sila, mayroong mga false brethren sila na isinisingit yung kanilang teolohiya o kanilang paniniwala, ipinipilit, no, sa mga Gentile, no, kagaya ni Titus. At makikita rin natin dito yung pangalawang issue ng compulsion, no. It's not only that circumcision is no longer necessary for salvation. Another issue dito na lumilitaw ay yung compulsion o yung pagpilit, ano? Yung ilan sa mga false brethren nila, no, according to Paul, ay nagkakaroon ng coercive judgment, mapamilit na paghusga doon sa congregation ng ating Panginoong Hesus. Ginawa nilang mga hukom ang kanilang mga sarili at sila ay naglagay ng mga batas doon na kung saan itong mga Gentile believers ay dapat sumunod doon sa kanilang mga rules and policy na kanilang ginagawa. Ini-impose ang kanilang sariling katuwiran na sundin ng ibang mga tao. Ginagawang standard ang sarili para sa iba. Minsan mahirap ito, no, kung ito ay mararanasan natin sa church na gusto ng ibang mga kapatiran na sumunod dun sa standard nila ang ibang mga kapatiran. Ito yung naranasan nila Paul, ng mga Gentile believers sa Galatia. Actually, itong pagpilit sa kapwa, ito ay inherent sa atin. Ito ay likas sa ating mga tao na para bang makita natin na bakit sila ganun, no? Para bang hindi natin matolerate yung kaibahan natin sa iba. At gusto natin na dahil feeling natin matuwid tayo, gusto nating ipilit sa iba na maging matuwid din silang kagaya natin, no? Ito po ay isang temptation, no? Ito ay inherent sa ating likas na dapat po ay isinusurrender natin sa ating Panginoong Hesus. Lahat tayo ay God's masterpiece. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin, no? Na kailangan po maging patient tayo sa ating mga kapatid na nag-struggle kung hindi man nila nami-meet yung standard natin. Sapagkat ang standard lamang na sinusunod natin, hindi ang sino man, kundi ang ating Panginoong Hesus. At kung ang ating Panginoong Hesus ay ibinaba niya ang kanyang sarili para maabot natin, nawa, ganun din po tayo, no? Kagaya ng ating Panginoong Hesus. Kapag ang mga tao ay pinilit, ito yung likas din sa mga tao. Kapag pinilit sila, kahit pa yung bagay na yan ay makakabuti sa kanila, kapag ito'y pinilit mo sa kanila, lumalayo ang kalooban ng tao. O nga naman, no? Kahit na mabuti ang isang bagay, kung ito'y ipinipilit sa iyo, no? Mas masarap kasing gawin ang isang bagay na bukal sa puso mong ginagawa, lalo naman kung ito'y makakabuti. Ngunit kung ito'y mabuti, pinipilit naman sa iyo, parang may likas din tayo na parang umiwas dito. Ito ay lesson sa atin, no? Kung paano tayo makikitungo sa ating kapwa na maging maingat tayo, maging gentle tayo sa kanila. Sapagkat tayo rin mismo, ayaw rin natin na pinipili tayo sa isang bagay at alam naman natin na ang buong Biblia o ang salita ng Diyos ay hindi sumasang-ayon sa ganitong uri ng pagpilit sa kapwa. Kahit na ang bagay na ito ay totoo, kahit na ang bagay na ito ang katotohanan, hindi sumasang-ayon ang banal na kasulatan, ang salita ng Diyos sa ating pagpilit sa ating kapwa. Sapagkat ang banal na kasulatan is anti-coercion, hindi siya sumasang-ayon sa pagpilit. Ang kinakatigan ng banal na kasulatan ay kundi ang bukal sa puso nating pagsunod, no? Bukal sa pusong pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Tanging ang pag-ibig lamang ang bubuhay din sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kung gusto natin ang mga tao ay ibigin ang Diyos, tanging ang pag-ibig na makikita lang din nila sa atin, ang gigising ng pag-ibig nila sa atin at sa Diyos. Ang pag-ibig ang siyang instrumento ng Diyos upang alisin ang kasalanan sa ating puso. At ang pag-ibig po ay hindi mapamilit.
At alam po natin na tayo ay napapabilang sa hindi magandang grupo kapag tayo po ay nakakaramdam ng pamimilit. Alam niyo yan. Sa mga kabataan, no? Kapag nakakaramdam kayo na parang kayo ay pinipilit sa isang bagay, you know that you are in a bad company. No? Idalangin niyo sa ating Panginoon. Huwag niyong ipahintulot na ma-peer pressure kayo sapagkat hindi gawain ng banal na espiritu ang pilitin ang sinuman sa atin. Hinihimok tayo ng ating Panginoong Hesus, hinihimok tayo ng banal na espiritu na naisin natin sa ating mismong sarili na sumunod sa Kanya ng may kaligayahan sa ating puso at hindi napipilitan. Let's go to verse 4. This matter arose because some false believers had infiltrated our ranks to spy on the freedom we have in Christ Jesus and to make us slaves. Ito na nga, yung mga false believers ay nagmamanman, no? Nag-i-spy sila. Para bang nag-check sila, oh, hindi sumusunod si kapatid na ganito, si kapatid na ganyan. Para silang mga inspector. Pakahirap na mabuhay sa isang congregation na may mga kapatid na ganyan. Ganyan ang nararanasan ng mga Gentile believers natin sa Antioch. Parang nung dumating yung mga Jewish nilang mga kapatid doon na galing sa Jerusalem, ay para silang nagkaroon ng kasamang mga taga-husga sa kanila, taga-check ng kanilang mga pagkilos. At nire-require sila ng circumcision. Para bang paano mo malalaman ng isang tao na natuloy ba siya? Hindi. Napaka-awkward naman po, no? Na pag magsi-CR ka, susundan ka doon para malaman kung ikaw ba ay tuloy o hindi. At parang malaman kung ikaw ay makasalanan o hindi, at kung ligtas ka o hindi. Dumating sa puntos na ganito na it's an awkward, napaka-weirdong pakiramdam ng mga kapatid natin doon sa churches in Galatia. Sa panahon natin ngayon, maaaring hindi ganoon ang sitwasyon, ngunit may mga habits ang ating mga newly converts, mga new believers natin, no? Na nag-struggle sila. Maaaring ang iba diyan ay newly baptized, pero maaaring iba diyan kumakain pa rin ng mga pinagbabawal ng banal na kasulatan. Maaaring iba diyan naninigarilyo pa rin, umiinom pa rin ng konti, nagtrabaho pa rin ng araw ng Sabat. But ang sabi rito, ang lesson dito is, we need to be patient. Hindi natin kailangang persahin ang mga kapatid na huhusgahan natin sila sa mga kanilang mga pagkakamali sapagkat sila ay struggling. Lahat naman tayo ay nag-struggle. Kung yung iba nga sa atin, 10 taon na, 20 years, 30 years nang naglilingkod sa ating Panginoon, meron pa ring mga kahinaan. Ito pa kaya na kailan lang tumanggap sa ating Panginoong Hesus, tapos husgahan natin sa mga maikling pagkakamali. Baka nagsuot lang ng maong, baka mamaya nakapagsalita lang o nakapagbiro lang ng bagay na medyo hindi pasok sa ating pamantayan, husgahan na natin sila. Bigyan natin sila ng space. Mahirap yung bago ka sa isang kongregasyon, pagkatapos parang hindi ka makahinga. Dahil sa pakikitungo ng mga kapatid na mga ituring naman natin na mga matatagal na sa pananampalataya. Parang ang hirap huminga ng ganyan. Lesson ito sa atin na let's give room for them. Hayaan natin silang lumago. Maaaring sila ay madapa paminsan-minsan. Nandun tayo para alalayan sila na dumating yung panahon na makasunod sila at ang kanilang pamantayan ng ating Panginoong Hesus at lahat tayo ay makasunod doon. Hayaan natin sila ay lumago sa pag-ibig ng ating Panginoon. Napakahalaga na hayaan natin na ang mga kapatiran ay lumago sa biyaya ng ating Panginoon na nararamdaman nila ang kalayaan. Nararamdaman nila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Malaya silang maging sila kung ano man sila. At tatanggapin sila maging ano man sila. No? Kagaya ng ating Panginoong Hesus, tinanggap tayo the way we are. Ano man tayo kasama, gaano man tayo kahina, tinanggap pa rin tayo ng ating Panginoong Hesus bilang kapatid. No? At ng Ama, tinanggap tayo bilang kanyang anak, bagamat tayo ay mahina, makasalanan. Napakahalaga po na ang ating mga kapatiran, lalo na yung mga bagong kapatid natin, na mabigyan sila ng environment po, na lumalago sila na
mayroong pagtanggap natin, no, na lumalago sila ng hindi napipilitan, na lumalago sila ng maligaya, bukal sa puso nila ang pagsunod nila sa ating Panginoong Hesus. Na kung sakaling sila ay matumba, nandyan tayo hindi para husgahan sila, kundi para sila ay unawain at alalayan. Ipanalangin sa Panginoon at damayan sila sa kanilang mga kabiguan. Napakahalaga po na ang ating simbahan na kumilos ito batay doon sa prinsipyo ng pagpapalaya. Ano po? Ng pagpapalaya doon sa kapangyarihan ng kasalanan. Na ang paglayang ito ay maaaring marahan lamang, ngunit ito ay sa tulong ng Banal na Espiritu mapapanaggumpayan ng bawat isa sa atin, lalo tigit ng ating mga bagong kapatiran. Tandaan po natin na yung Exodus bilang analogy po ng deliverance na binabanggit sa Galatia, nung sila po ay lumaya sa kapangyarihan ng Ehipto, hindi po sila lumaya sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas, ng kanilang pagkakaisa, ng kanilang estratehiya. Lumaya sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At pagkatapos na sila'y lumaya sa Ehipto, saka binigay sa kanila ang 10 utos ng Diyos sa Sinai. Ang kaligtasan ay nauuna sa pagsunod. Salvation comes first before obedience. Sumusunod tayo sa Diyos sapagkat tayo ay nailigtas na ng Diyos. O sumusunod tayo sa Diyos sapagkat binigyan na tayo ng kalayaan ng Diyos sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi ho pwedeng mauna ang ating pagsunod o ang ating paggawa doon sa pagliligtas ng Diyos. Kung hindi tayo palalayain ng Diyos sa exodus ng ating mga kasalanan, hindi po tayo makakasunod sa Kanya. Kung hindi tayo bibigyan ng kalayaan ng Diyos doon sa kapangyarihan ng sanlibutan ito, ano po? Hindi po tayo makakasunod sa ating Diyos. Kaya nga po, malinaw dito na nauuna po ang pagliligtas ng Diyos sa atin bago ang ating kusang pagsunod sa Kanya. Kaya nga, ang ating mga kapatiran, no, na tumanggap sa ating Panginoong Hesus at naranasan nila yung deliverance, yung pagpapalaya, no, ng kapangyarihan ng Diyos, pagpapalaya sa kanilang mga habits, mga dating makasalanang gawi, ano po, ay kanilang nararanasan ito, bigyan po natin sila ng space. Kapag nakita po natin ating mga kapatiran nag-i-struggle sa kasalanan at maaaring ang iba sa kanila ay nadadaig ng kanilang kahinaan ng kasalanan, ay maging merciful po tayo sa kanila. Makita po nawa ang biyaya ng Diyos sa atin at makita nila ito sa atin. Kailangan po nating maging Barnabas. We encourage them. We must be full of the Holy Spirit. We must have faith so that maramdaman ng mga tao yung biyaya ng Diyos sa atin at magpaalala sa kanila na kung paano nananagumpay ang Diyos sa atin, mananagumpay din ang Diyos sa buhay nila. Verse 5, we did not give in to them for a moment, so that the truth of the gospel might be preserved for you. Tinanggihan nila, no, na mapilit sila sa isang bagay na hindi nila gusto, o sa isang bagay na hindi sila sang-ayon. Mas pinili nila na mag-consult muna sa Jerusalem. Maganda po ang argument ni Paul dito, ano? Maganda yung kanyang reasoning, ano, tungkol dito kung paano niya hinandle yung argument tungkol sa circumcision and compulsion. Makikita po natin yan sa Galatians chapter 2 verse 14. No? Kung mag-jump tayo doon sa verse 14. But when I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel, I said to Peter before them all, if you, being a Jew, live in the manner of Gentiles and not as the Jews, why do you compel Gentiles to live as Jews? Ayan po, malalim ang argumento, reasoning ni Apostle Paul. At mismong sa harap ni Pedro niya ito sinabi. At nakikita ng ibang mga kapatiran, ang sabi niya, kung kayo nga na mga Hudyo ay nabubuhay na parang mga hintil, papaano pang
ipipilit ninyo na ang mga hintil ay mabuhay na kagaya ng mga Hudyo. Very strong argument po ang ibinitawan ni Apostle Paul dito na wala pong karapatan ang sinuman, maging ang mga Jew o maging ang mga matatagal na sa pananampalataya, na husgahan yung mga Gentiles o yung mga kapatid na bago pa lamang tumatanggap sa mabuting balita o tumatanggap sa ating Panginoong Hesus, o bago pa lamang na nagiging bahagi ng katawan at iglesia ng ating Panginoong Hesus. Ang way po ni Apostle Paul sa kanyang argument is not on the basis of convenience. Hindi niya sinabi na, napakahirap naman sa mga Gentiles na magpatuloy pa na ang tatandaan na nila, no, para lang maligtas. Hindi niya ginamit yung convenience bilang excuse doon sa circumcision. Bagamat practically, pwede nating sabihin na, oo nga naman, napaka-impractical, na tuliin pa itong mga matatanda na para lang sila ay masabing ligtas na o maligtas. Hindi po ganon. Ang way ng pakikipag-argument ni Paul, hindi siya bumaba doon sa level na ganon, no? Kundi ginamit niya pa rin yung reasoning ng banal na kasulatan. Argue si Paul based on deep theology and structure ng Judaism. Kaya nga sabi niya, kayo nga na mga Hudyo, nabubuhay kayong parang mga hintil. Ito pang mga hintil, gusto nyo mabuhay na parang mga Hudyo. Kaya po dito malinaw na ang banal na kasulatan ay walang mapimilit na dahilan na pilitin ang mga hintil na mabuhay sang-ayon sa standard ng mga Jew. Sa ating kasalukuyan, ang ating banal na kasulatan ay hindi sumasang-ayon na tayong matagal na sa pananampalataya ay pilitin nating mabuhay ang mga bagong kapatid sa paraan na pamumuhay natin. Hayaan po natin silang lumago sa tulong ng ating Panginoon. Ganon din po tayo na lumalago sa tulong din ng ating Panginoon. Ito po, napakaganda ng verse 6. As for those who were held in high esteem, whatever they were makes no difference to me. God does not show favoritism. Wow! Walang favoritism ang Diyos. They added nothing to my message. Napakalinaw po mga kapatid. Ang ating Panginoong Diyos ay walang pinipili. Walang favorite ang ating Panginoon. Walang favoritism. Pinili ng Diyos si Abraham bilang instrumento niya upang maihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa mga tao. Magpakilala siya bilang siya ang Diyos na manglilikha, nag-iisa at tunay na Diyos, at maipakilala niya na siya ay Diyos ng pag-ibig sa pamamagitan ni Abraham. Hindi dahil si Abraham, si Jacob, at ang bayan ng Israel ay mayroong superior na lahi, no? Hindi. Pinili sila sapagkat sila ay lahi ni Abraham, the man of faith. Dahil sa pananampalataya, hindi dahil sa lahi. We become children of God not because of our blood, but because of our faith in Jesus. Kung babalik-aralan natin ang Acts chapter 10, no? Na si Pedro ay binigyan ng Panginoon ng vision. Kung babalik-aralan po natin yung Acts chapter 10, ito po ay malinaw na halimbawa na kung saan ito pong mga disciples ng ating Panginoong Hesus, hindi nila agad natutunan ang liwanag na ito, na ang Diyos walang favorite. No? Hindi sila pinili ng Diyos dahil sa kanilang lahi. Pinili sila ng Diyos bilang bayan ng Diyos sapagkat sa pananampalataya ng kanilang ama na si Abraham. Hindi ito agad natutunan ng mga disciples si Jesus Christ. Kaya nga, kahit doon sa pagkamatay na ng ating Panginoong Hesus, even after the death of Jesus Christ, hindi pa rin ito naintindihan ni Peter. Kaya nga in Acts chapter 10, binigyan si Peter ng vision ng ating Panginoon. Nung siya ay nagugutom, siya ay pumunta doon sa ibabaw ng bahay, nakita niya yung vision doon na nagbukas ang kalangitan at ibinababa yung mga pagkain na hindi ipinahihintulot ng Diyos. No? At ang sabi sa kanya, Pedro, bumangon ka at kumain. Sabi ni Pedro, ay, Panginoon, hindi ko po magagawa yan. Mula nung pagkabata, hindi ako kumain ang sabi ng tinig, wag mong ituring na ang nilinisan ng Diyos ay marumi, no?
ah, inisip ni Pedro kung anong kahulugan nito, no? No, hanggang noong siya ay nagtungo na doon sa bahay ni Cornelius. Ito si Cornelius ay isang Gentile, no? Si Cornelius nung makita siya ay lumuhod sa kanyang harap, no? Sabi ni Pedro ay wag kang lumuhod sa akin, no? No? At tumayo si Cornelius at siya ay inimbitahan na pumasok doon sa kanyang bahay at doon pala ay maraming nag-aantay na mga Gentiles upang makinig ng mensahe ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang kahulugan pala ng vision na ibinigay ng Panginoon kay Pedro ay hindi literal na pagkain na pwede nang kumain ng mga karumal-dumal, kundi yung itinuturing nilang marumi o makasalanan ng mga Gentiles ay tinatanggap ng ating Panginoong Hesus sapagkat siya ay walang favoritism, na ang kanyang kaligtasan, ang kanyang mabuting balita ay para sa lahat. Kaya for the first time, si Peter ay nangaral sa mga Gentiles. Sapagkat hindi ito madali, no? Sa mga Hudyo na ma-break itong kultura nila. Mula pagkabata pa, na-brainwash na sila na tayong mga Hudyo ay banal na lahi at tayo ang pinili ng Diyos, tayo ang kanyang mga anak, at ang hindi nating kalahi ay makasalanan, sila ay mga Gentiles, no? Hanggang sa pagkamatay ng ating Panginoon Jesus, hindi niya agad ito natutunan. At through this vision, naintindihan niya na God do not have favoritism. Whatever they were makes no difference to me. God does not show favoritism. They added nothing to my message. Bagamat sila ay kabilang dun sa 12 disciples ng ating Panginoong Hesus, si Peter, no? Ay hindi nakadagdag siya doon sa natutunan ni Paul. Nangangahulugan, wala na itong naidagdag pa kay Paul. Nangangahulugan lamang na pareho sila ng kalagayan, no, sa pagiging apostle, at nangangahulugan lamang ito na ang kanilang itinuturo ay parehong level at wala silang conflict sa kanilang mga itinuturo. Ano po? Kaya nga sabi ni Paul dito, they added nothing to my message. It means wala nang bago. Verse 7 po, on the contrary, they recognize that I've been entrusted with the task of preaching the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been to the circumcised. Meron silang division of labor. Paul became a preacher to the uncircumcised or Gentiles, and Peter became preacher to the circumcised or to the Jew. Ano po? Sapagkat ang gawain nga naman ay napakalawak at hindi rin naman pwedeng pabayaan na lamang ang mga Hudyo, no? Kailangan din silang makarinig ng mabuting balita at himukin at tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang Misaya. At hindi rin naman na pwedeng pabayaan ang paglawak ng gawain, no? Sa buong sanlibutan to the Gentiles, no? Kaya nagkaroon sila ng division of labor dito. Verse 8, for God, who was at work in Peter as an apostle to the circumcised, was also at work in me as apostle to the Gentiles. They have equal blessing, though they have different audiences. Verse 9, James, Cephas, or Peter, and John, those esteemed as pillars, gave me and Barnabas the right hand of fellowship when they recognized the grace given to me. They agreed that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. Verse 10, all they asked was that we should continue to remember the poor, the very thing I have been eager to do all along. Pagkatapos na kilalanin ni Peter, ni James, at ni John na original disciples ng ating Panginoong Hesus, ang pagiging equal ni Paul sa kanila. So napakaganda po ng pag-aaral na ito ng Grasping Galatians. Bagamat mabagal ang pag-aaral natin at medyo parang paulit-ulit, ngunit ito po ay nagbibigay linaw sa atin at ng mas malalim pa nating kaunawaan sa mga salita ng Diyos sa mga taga-Galatia. Nawa po ay maging Barnabas tayo, na sa halip na tayo ay maging hukom ng ating kapwa kapatiran, tayo po ay maging encourager na kagaya ni Barnabas, puno ng banal na espiritu,
may pananampalataya at mabuting tao. At hindi lamang yon na maging source of encouragement tayo, kundi maging networker din tayo na ma-encourage natin yung ibang may mga kakayahan na maglingkod sa ating kapwa, no? Maging leader tayo, no? Maging ano tayo, behind the scene worker. Ma-facilitate po natin ang ating mga kapatiran na sama-samang maglingkod sa ating Panginoon, anuman talento ang binigay sa atin, no? Kailangan po natin ng maraming encourager. Kailangan po natin ng maraming networker sa ating church. Hindi po natin kailangan ng spies. Hindi po natin kailangan ng mga judge sa church. Ang kailangan po natin ay kagaya ni Barnabas. Kung maranasan po natin ang mga ganito sa iglesia, danalangin po natin ang bawat isa. At nawa po ay maging Barnabas tayo sa ating mga kapatiran. And may the Barnabas multiplies in our church, and may each one of us be a Barnabas in our church and to the brethren.